Yo, what's up guys? Good morning, good morning. Welcome to my channel. Kayo nanonood ngayon sa tambayan ni John Tech TV, Katambay TV. Ayan, meron tayong power amp ngayon, at i-document natin siya. Meron siyang model LX-2550 QHA power amplifier. Ayan, professional power amplifier. Bura na, kinalawang na. Meron siyang channel A, meron siyang channel B. Meron siyang mga LED signal, protect, active, signal, saka limit. Andito rin yung kanyang main power switch. So, meron tayong susolusyon ng problema niya, pumutok kasi yung kanyang fuse. And then, pinalitan naman niya ng fuse sa second attempt. Sa masamang palad, pumutok uli, So, gagamit tayo sa proseso, ipaprocess natin siya, Ang first step natin na may primary tayo. Gamit tayo ng bulb protect. So, ang bulb protect natin is 50 watts lang, kasi wala tayong available na 100 watts, 100 watts, 120 sana, required, pero walang available sa market dito sa ating lugarin. So, expected natin matataas ang watts ng ganitong transformer. Expectedly, may ilaw talaga yung ating bulb protect pag sinaksak. Hindi tulad ng ating maliliit na amplifier, tulad ng mga 502, na iilaw lang bahagya pag nag-load na yung capacitor niya, mamamatay din, Ito kasi expected natin, mas nataasan na niya yung watts ng ating bulb. Expected natin yan, kahit naka-standby yan, may ilaw yung ating bulb protect. So, testingin natin siya. Okay, loaded tayo. Ayan, naka-load na. So, ito natin siyang i-on. Umiilaw, Napakalakas ng kanyang load. Oo, meron talagang short, dapat bahagya lang yan, makailaw. Hindi naman ganyang kalakas. Ayan, Ibig sabihin, meron tayong problema sa ating power supply, Doon muna tayo magpo-focus. So, first step natin, buksan natin siya. Natanggal ko naman na yung mga tornilyo niyan. Iaangat na lang natin siya. A-isolate natin yung kanyang main PSU, Ang low-load lang natin yung transformer. Ayan, tsaka yung naka-load dyan, yung kanyang, meron siyang soft start. Isolate muna natin yung kanyang main PSU. So, tinanggal natin yung kanyang output muna, ito yung kanyang BDC, kanyang power supply papunta ng main amp natin. Ayan, tinanggal muna natin. Ayan, tanggal na. Ayan, nakatanggal na siya. Dalawa yan. So, load muna natin itong main PSU. Ayan, ito on natin siya. Tingnan natin. Nakailaw pa rin. Ibig sabihin, may problema yung ating main PSU, Ang lakas pa rin ng kanyang ilaw, So, susunod natin, alisin na natin yung secondary, ng transformer. Papunta rito sa main PSU, sa may diode niya, Alisin na natin ito muna magkabila. Tingnan natin kung may magbabago. Okay? Pag kasi sinaksak natin nang wala tayong bulb protection, tendency niyan pagka ganyan kataas ang load, puputok yung ating fuse. Tingnan natin, isolated muna siya. Okay? On natin. Meron pa rin. Ibig sabihin, andito sa may ayan, yung kanyang soft start or yung kanyang mismong transformer, Ayan, tanggal na yung ating mga load. Dalawa. Ayan. Pero yung performance ng ating bulb protect, napakataas pa rin ng amperes niya, Kasi ang lakas ng ilaw,
Dapat yan, medyo pupula lang yan, medyo mapula. Pero puting-puti yung kanyang ilaw. Ibig sabihin, mataas yung amperes. Ayan, hindi pa tayo po pwedeng magsaksak ng wala yung bulb protect natin dahil papuputokan ulit tayo, no? So, ang isa pa, aalisin din natin yung supply ng kanyang system, ano? Ayan, meron pang isa rito. Alisin din natin. Okay, tanggal na. Ibig sabihin, wala nang load yung ating transformer, ano? Wala na siyang dala-dala. Wala na siyang load sa secondary. On natin uli. Mataas pa rin, ano? Ala pa rin nagbago. So, magpo-focus muna tayo sa transformer. First is yung kanyang soft start muna. Tingnan natin kung may error yung kanyang soft start. Iangat natin yung kanyang board. Pero kailangan natin siguro baklasin muna ito. So, samahan niyo ako sa video ito mga tambay, ano? At isa-isahin natin yung kanyang problema. Poproseso natin siya, no? Yun ang tinatawag na proseso, no? First step by step, check natin mula sa pumasok yung kanyang supply ng 220 papunta rito, no? So, tinakbuhan niya agad yung kanyang soft start. Dito muna tayo sa soft start bago tayo mag-focus dito sa transformer. Ayan, wala na load pero nakailaw pa yung ating bulb protect. So, naiangat natin yung kanyang panel, ano? At kung saan nakalagay yung kanyang soft start. Ayan, na board. So, kung napapansin natin, ano, mga katambay, yung out nung kanyang soft start, ano, binaypass na itong kanyang soft start board, ano, hindi na pinagana yung soft start niya. Ayan, kasi hindi na siya working, ano, ibig sabihin may problema yung kanyang soft start. Ito yung kanyang isang linya nung kanya nakarekta na, no, hindi na dumaan ng soft start. Ayan, nilagyan na, kaya pala meron siyang tape. Binaypass na yung kanyang soft start. Ayan, kaya wala na, no? Ayun, tinanggal na. Ito na, yung nakakabit dyan. Tinanggal na. Yung galing sa switch, tsaka doon sa kanyang AC out. Wala na, tinanggal na. So, check muna natin yung kanyang transformer, ano? Gagamit tayo ng AC cord, ano? Siguro mag-improvise na lang tayo. Subukan nating loadan na wala yung soft start na to. Ayan, ito yung kanyang linya. Tapos isa, pero gagamit tayo ng tinatawag ditong circuit breaker, ano? Meron tayong 5 amperes na circuit breaker. Ayan, i-load natin dito. Ayan, dito natin kakabit dito sa isang linya niya, no? Tsaka natin siya susuplayan, ano, yung kanyang transformer. Gamit tayo nito para in case na may short yung transformer, hindi siya uusok, ano, pipitik lang siya kasi hindi tayo gagamit ng bulb protect. Aalisin natin yung kanyang bulb. Titingnan natin yung performance nung transformer, ano. Pero una, bago doon, subukan muna natin i-isolate tong kanyang soft start. Ito yung kanilang nirekta, no. Nirekta ito nung unang may-ari siguro or technician na unang gumawa, no. So, paghiwalayin muna natin yan. Kukunin natin ito. Ayan yung sa transformer input niya. Ayun, subukan ko nga muna paandarin yung kanyang soft start, ano, kung gagana. Kasi binaypass siya, eh. Tingnan natin kung meron siyang output. Ayan, ayan yung talagang dito siya nakasaksak talaga, yan. Sa may kanyang switch. Ang output niya is ito, tsaka yun, AC out na yun. Ayan. Subukan muna nating loadan kung gagana. So, gumagana naman yung kanyang soft start, ano. Ayan, on natin siya. Maririnig naman natin pumipitik yung kanyang relay. Ayan, no, on natin.
Oh, gumagana. Meron siyang 1 seconds delay. Ayan, oh. 2 seconds yung delay. So, reading natin yung kanyang output kung may output. Ayan yung kanyang AC out, tsaka yan, galing sa switch. Check natin kung may voltahe tayong marireading, ano. Binaypass kasi nila, no, yung kanyang soft start. Meron tayong 238. Ibig sabihin, gumagana naman yung ating soft start. So, babalik natin yan, yung kanyang soft start na yan. At working naman, ano. In-isolate lang nila. So, on natin. Load muna tayo ng protect. Ayan, oh. Nakailaw ka agad. Ibig sabihin, buo na yung ating soft start. Pero pag nakaload yung kanyang transformer, ayan yung kondisyon. So, buo naman yung ating soft start, ano? So, kailangan natin iangat na yung transformer niya. Ayan. Punta na tayo dito sa kanyang yung ating troubleshooting, ano, na-clear na natin lahat. Itong ating transformer ang kailangan nating ma-check up na, no. Iaangat natin ito. So, gumamit tayo ng gumamit tayo ng 5 amperes. 5 amperes na circuit breaker, ano. Tsaka natin siya niloadan nang wala tayong valve protect. Pumutok yung kanyang fuse, ano, hindi kinaya nung kanyang fuse, ano. So, i-reading natin sa digital. Ang final natin, kukuhanan natin siya ng reading ng ating digital multitester, yung kanyang input. Final natin, ano, pa-finalize na lang natin. Lahat ng check gagawin natin sa transformer na ito. Either breaker, bypass natin, sa valve protect, tapos na tayo, gumamit tayong breaker, pumutok pa rin. Meron pang isa, no, huling-huli, kukuhanan natin siya ng ohms niya, no. Kung gaano kataas talaga yung yung kanyang gaano kababa na yung kanyang ohms, ano, para mawala na yung kanyang pasasabi natin pagka good, ano, wala na yung good performance niya, kung kailangan na siyang i-replace or i-rewind. Ayan. Ayun, shoutout natin si Boss Nico ng Victoria, Tarlac, ano. At napakalayo pa nung kanyang lugar na isadya niya ito. Siya may-ari nitong kanyang amplifier na ito. Shoutout Boss Nico. Ito yung final na kuha natin, ano. Pero meron pa tayong gagawing mga pag-check up, ano. Lahat ng proseso gagawin natin. Lahat ng pag-check gagawin natin sa kanya. So, sa final kuha na tayo. Bibigyan na natin ng kasagutan, ano, itong kanyang transformer. May mga gagawin pa tayong pagtitest sa kanya, no, para 100% na siya na talaga yung ating hinahanap na sira. So, kukuha na natin siya ng ohms. So, meron tayong na-reading sa kanyang transformer, ano. Ayan. Meron tayong 31.8 ohms. So, ibig sabihin, hindi pa naman siya short. Magtataas tayo ng kanyang fuse, ano. Magtatry pa tayo. Final. Magtataas tayo ng konti sa fuse niya. Load natin is 3.3 amperes, 3.18, 3.8. Lagyan natin siya ng required na fuse. Tingnan natin yung kanyang fuse cap kung ano yung nakasulat. Kung ano yung nakasulat na kanyang required na amperes na dapat gamitin, ano. So, gumamit tayo ng 15 amperes, ano. Pumuputok kasi yung fuse na nakalagay, ano, which is 3 amperes. Lagay natin ng 15. Yun naman ang required niya, 15 amperes. Diba? Load natin. Gagamit tayo ng circuit breaker na 5 amperes lang. Ayan, check natin siya kung ano magiging resulta niya, no.
ito yung ating circuit breaker. Ayan. So check natin siya kung anong mangyayari, ano. Ayan, gamit lang tayo ng breaker. Tsaka natin siya load, ano. Loadan natin siya ng walang valve protect. Tingnan natin kung kakayanin niya pa. So ayun, kumislap uli, ano. Kumislap uli yung ating fuse. Ibig sabihin pumutok pa rin yung 15 amperes. So final na natin itong ating transformer. May problema yung ating transformer at hihugutin natin ito. Kakausapin muna natin yung may-ari kung ano magiging desisyon dito, no. Hanggang dito na lang muna yung ating video, mga katambay. At antayin natin yung sagot ng may-ari ko anong dapat kung i-replace o pare-rewind. Maraming salamat sa pagsama ng mga tambay, ano, at yung ating pagto-troubleshoot ng mga ganitong problema, no. At na-clear naman na natin siya. Lahat ng proseso, pinroseso na natin. Ito talaga yung ating suspect, ano. Gumamit na tayo lahat ng pamamaraan natin ng paghahanap ng short. So itong transformer ang dahilan. Okay? Inumpisaan natin sa kanyang delay, ano, yung kanyang soft start. Ayan, na-clear natin, bypass na nila kasi yan. So ibig sabihin dating problema na niya ito. So napunta tayo rito, in-isolate natin lahat. Hanggang sa nagkabit tayo ng breaker, wala pa rin. Nagtaas tayo ng amperahe ng fuse, wala pa rin. So final natin, transformer na. So maraming salamat sa sama sa video ito, mga katambayan, sa makatulong yung ating pagto-troubleshoot, ano, no mga ganitong problema na pumuputok ang fuse, shorted. Kahit anong palit, puputok pa rin. So kita-kita tayo susunod nating video, mga katambayan, no. Good day. Kita-kita tayo. Marami pa tayong i-upload tungkol sa mga ganitong power amplifier troubleshoot. It's all about electronics tutorial tips and solutions. Ay, kayo nanonood niya sa tambayan ni John Tech TV. Katambay TV.